May bagong guidelines ang Bureau of Internal Revenue para sa pag-file ng ating annual income tax return for taxable year 2024. Mas maganda, suggestion namin, pag-aralan muna natin yung guidelines na ibinaba ng BIR para maiwasan natin yung potential tax violations and the corresponding na tax penalties. Okay? Let's start. So ito po yung Revenue Memorandum Circular Number 34 Series of 2025 dated April 8, 2025. Subject niya, Guidelines in the Filing of Annual Income Tax Returns and Payment of Taxes Due Thereon for Calendar Year 2024. So, ang deadline po ng ating annual ITR ay on or before April 15, 2025. So, wag na po tayo umasa na ma-extend siya. Wala pong ganun. So, April 15, 2025 deadline for taxable year 2024. And then, the filing of the annual ITR for calendar year 2024 shall be done electronically. So, wala na pong manual filing ng ating tax return, including annual income tax return. Yung mga BIR forms na 0619A, 1601EQ, 2551Q, 2550Q, and yung mga quarterly income tax returns natin na 1701Q, 1702Q, wala na pong manual filing. Lahat po ay electronic filing na starting taxable year 2024 because of our Ease of Paying Taxes Act natin. Okay? Ngayon, yung manual filing kasi, yung ikaw mismo yung nag-fill out, kaya manual filing. So, hindi siya ginagamitan ng internet to submit online sa Bureau of Internal Revenue. Pinapasa mo siya over the counter sa bangko or either sa Revenue District Office or Revenue Collection Officer para bayaran mo. Wala na po tayong manual filing, lahat online filing na, electronic na. So, yung electronic filing po natin ay either EFPS, Electronic Filing Payment System. Okay naman po yung EBIR forms. Kami po EBIR forms ang ginagamit natin sa online filing ng ating tax return. Hindi po tayo nag-manual filing kasi mahirap mag-fill out manually ng ating tax return. Mahirap na magkamali. 1,000 yun isa kapag missing required information ka. Wala yung pangalan, wala yung address, wala yung TIN, wala yung RDO code. Nakalimutan mo kasi nga manual filing, penalty, 1,000 pesos isa. Bawat isang missing required information. At itong tax software providers or TSP, hindi pa kami nakakagamit ng tax software providers para sa online filing ng ating tax returns. At hindi namin nire-recommend na mag-avail kayo ng tax software providers kasi mag-online filing na lang kayo using the EFES or EBIR forms kasi ito ay libre, walang bayad. Malamang yung tax software providers, gagamitin yan galing sa private na entities or companies, may bayad siya. So doon na tayo sa libre kasi based on our experience, madali lang din naman gamitin yung EBIR forms. Pero yung manual filing, meron tayong exception. Sabi dito ng BIR, the manual filing shall only be allowed to the following. Individual business taxpayers classified as micro and small using the downloadable annual income tax returns for individuals classified as micro and small taxpayers. Yun yung Annex A natin, mamaya titignan natin. In the BIR website. Ito yung bagong BIR form annual ITR para sa mga micro and small taxpayers natin. May bago ng kategory ng taxpayers. Micro, small, medium, and large. Itong MS BIR form number 1701 MS date, may revision date na August 2024. Bago lang to. Starting for taxable year 2024. Pwede ka gumamit nito manually kasi hindi pa siya available sa EFPS and ABIR forms. However, suggestion namin, wag na wag nyo itong gagamitin sa manual filing ng inyong annual income tax return. Number 1, bago to, hindi nyo pa alam po paano siya pilapan. Ako rin, hindi ko pa ito nagagamit even if micro yung ating company, micro yung ating tax, yung ating accountancy profession, hindi pa tayo pumapalo sa more than 3 million annual sales natin, micro tayo, hindi ko to gagamitin. Kasi bago lang siya, baka magkamali ako, manual filing pa siya, may penalties ako. Okay? Wala to sa electronic filing, walang online filing. Manually mo siya gagawin, highly subject siya sa human error pag nag-fill out ka ng ganitong tax return. So, huwag nyo na gagamitin itong BIR Form 1701MS para sa mga micro and small taxpayers, individual business taxpayers. At ang sabi naman ng BIR dito sa RMC number 34/2025 ay optional lang itong 1701MS sa mga individual business taxpayers categorized as micro and small taxpayers. Pero pwede pa rin tayong gumamit mga micro and small taxpayers, individual business taxpayers ng
lumang BIR form na 1701A, kung ang pinili nyo ay 8% or 40% OSD, purely business taxpayers kayo, o kaya naman ay 1701 na may version na 2018 under our train law para sa mga itemized deduction at mga mixed income earners, estates, and trust. Please use the old annual ITR na may revision date na 2018 kasi yun ay matagal na natin ginagamit, familiar tayo, dito hindi tayo familiar, magkakaroon tayo ng penalty. Huwag niyong gamitin. Huwag niyo i-recommend sa iba na gamitin. And number 2, when there is a BIR issued advisory on the unavailability of the said systems. So, hindi pa kasi naging unavailable yung EBIR forms. Kasi yung EBIR forms natin, dina-download siya from the BIR website, tapos ini-install sa ating computer or laptop. Wag lang sa Apple MacBook computer or laptop kasi hindi siya tinatanggap ng Apple MacBook OS operating system. Ang nagiging unavailable ay yung EFTS madalas. Pag maraming taxpayers ang gumagamit kasi accessible lang yun sa BIR website. Para siyang social media. May username and password. Sa EBIR, never pa siya naging unavailable. Ang rule naman ng Bureau of Internal Revenue is kapag unavailable yung EFTS, gagamit yung taxpayers ng EBIR forms for online filing. Pero both the EFTS and the EBIR forms online filing, never pa siyang naging unavailable at the same time. Number 3, when there is a justifiable reason as may be determined by the Commissioner of Internal Revenue or his authorized representative. Katulad nito, nagkaroon ng sakuna sa ibang province o ibang lugar ng Pilipinas nung tinamaan ng bagyo, nagupit ng bagyo, nawalan ng internet connection, so walang online filing na naganap kasi nga walang internet connection. So, inallow sila ng Bureau of Internal Revenue, yung mga taxpayers affected by Super Typhoon, na mag-manual filing ng kanilang tax return tapos in-extend din yung deadline. So, aside from the submission online of our annual income tax return, meron pa po tayong isang isa-submit online din, aside from the annual income tax return. At yan yung required attachment. Ito po, page number 4, section 4. Mga required attachments po natin, yung filing reference number for EFPS or tax return receipt confirmation, proof of e-filing in the EBIR forms, yung mga unaudited financial statement or audited financial statement, statement of management responsibility, notes to financial statements natin, yung mga 2307, 2316, 2304, yung iba't ibang mga required attachments sa ating annual income tax return, pina-file na rin siya online sa Bureau of Internal Revenue. So wala na po yung manual filing, yung manual submission ng required attachments ng ating annual income tax return sa Revenue District Office or Revenue Collection Officer. Wala na po. Lahat po yan ay sinasubmit na online sa Bureau of Internal Revenue natin. So, paano pala sinasubmit online yung mga required attachments ng ating annual ITR? Sabi ng BIR, ito po, taxpayer filer, EBIR forms, EFPS, and TSP filers within 15 days from the deadline of filing of return. In case of late filing, within 15 days from filing, so within 15 days from the date of filing of our tax return or date of deadline, whichever comes later, dapat makapag-submit na tayo ng ating required attachments, yun ang deadline. Tapos ang mode of submission niya ay online submission through electronic audited financial statement ng Bureau of Internal Revenue. Wala nang manual submission ng ating required attachment. So yung electronic audited financial statement o EAFS ay makikita niya po dito sa BIR website. Ito po yung BIR website, bago na, maganda na yung website ng BIR. Click nyo lang po yung e-services. Tapos scroll down lang po. Ito po yung Electronic Audited Financial Statement or EAFS. Click nyo lang po. Tapos gagawa po tayo ng username and password para ma-access itong Electronic Audited Financial Statement. Meron na kami nito sa company natin, tsaka sa practice of profession natin. Ginagamit na natin ito matagal na, para hindi na tayo pupunta ng RDO kapag no payment yung ating annual income tax return para magpa-receive ng ating required attachment. Ngayon, gumawa na po tayo ng ATC video para sa paggamit ng Electronic Audited Financial Statement just in case hindi pa kayo marunong, just in case hindi nyo pa alam kung paano gamitin yung Electronic Audited Financial Statement, don't worry kasi gumawa na po kami ng exclusive special ATC videos, tax tutorial videos on our YouTube channel. Ito po yung YouTube channel natin. Ayan po. Tapos click nyo lang po yung members only videos na to. Tapos nandito po yung ating electronic audited financial statements.
Ayan po, click nyo lang po yan. Yung ibang tax returns na ipapasa Yan. sa BIR ay mayroong required attachments. This is per second. Ito po yung pagtuturo natin na paano gamitin yung electronic audited financial statement. So para ma-access nyo yung mga special and exclusive nating ATC tax tutorial videos in our YouTube channel, join lang po kayo ng Gold membership. Click nyo lang po itong join. Tapos meron po tayong silver and gold. Yung silver po, wala po siyang special exclusive ATC videos, tax tutorial videos in our YouTube. Click nyo po yung gold natin, tapos join lang po. Tapos magbabayad na po kayo ng membership natin monthly sa YouTube channel na. Pwede nyo po i-cancel anytime, pero nagdadagdag po tayo ng special topics natin ng tax tutorial videos in our YouTube channel. Okay naman, gusto nyo matuto paano mag-fill out ng inyong annual income tax return. Pero din po tayo dito. Ito po, yan. 3 hours and 35 minutes siya. Tuturo po natin siya. O yan po. Tinuturo po natin dito paano mag-fill out ng inyong annual income tax return. 1701A, 8%, 40%, 1701, itemized deduction, pati yung 1702RT, under po ng 40% and itemized deduction. Kung gusto niyo naman matuto kung paano mag-fill out ng iba't ibang tax returns, meron din po tayo. Ito po. So, hindi na po ako napakilala. Yan. Diretso na po tayo sa ating pesos pa rin. Charge natin, interest compromise to. Hindi ko napansin yung automatic na siya 5%. So, yan po yung tinuturo natin mga tax returns kung paano fill out on our YouTube channel, Gold Membership. Magpa-member na po kayo, 1,499 only. May iba't ibang topics tayo dito sa ating Gold Membership. We have tax mapping topics. We have tax audit and assessment topics. We have the statement of management responsibility topics. We have tax planning topics. Tapos may mga topics din tayo na other special videos. Kung paano gumawa ng 2307 and the corresponding na Summary Al Policy Withholding Taxes or SAWT, QAP. Meron din po tayo dito. Papanoorin nyo na lang po siya. May VAT relief din tayo at your available time. Magka-member na po kayo, 1,499 only. Visit our YouTube channel and join the Gold Membership, 1,499 only per month. Nag-a-add tayo ng mga other special, exclusive videos on our YouTube channel, Gold Membership, every month. So, pag nabasa mo na yung annual income tax return mo online, naipasa mo na yung required attachments online using the electronic audited financial statement ng Bureau of Internal Revenue, hindi mo na siya ipapasa ulit manually sa RDO mo. Wala nang ganon. Kasi online submission na tayo lahat. Online submission ng annual income tax return, online submission ng electronic audited financial statement, no need to resubmit again sa BIR manually over the counter sa ating Revenue District Office. Wala na pong ganon. Lahat online submission na tayo. Nagsimula yan nung after ng COVID-19 pandemic kasi nagkaroon tayo ng iwasan. Baka magkahawaan tayo. So, nauso yung mga online filings sa mga government offices natin. Which is mas maganda. Mas maganda yung ganun. Mag-join na kayo. Gold membership, 1,499 only. We have 70 plus special and exclusive ATC tax tutorial videos on our YouTube channel para matuto kayo anytime, anywhere. Basta meron kayong internet connection. Okay? Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga other helpful tax tutorial videos natin. Follow us and subscribe now. Bye-bye! Thank you!